Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Naglandfall na ang bagyong Basyang. Napanatili ba nito ang lakas habang dumaraan ng kalupaan at nasaan na nga ba ang bagyo sa mga oras na ito? Kumuha tayo ng update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Padrino. Magandang umaga po, Maan Makapagal ng PRTV News. Sir? Magandang umaga po, Mamaan, ginis sa lahat ng mga tagapakinig natin. Una nga naglandfall ang bagyong Basyang sa may bahagi ng Bayaba, Surigao del Sur. At ngayon po ay nasa may as of 7 a.m. nasa katubigan na ito ng Malimono, Surigao del Norte. Patungo po ito sa may bahagi ng Bohol, Cebu, Negros Island region. No? As of now, ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour malapit sa gitna ng pagbugso na nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Signal number 2 po sa southern portion ng Leyte, southern Leyte, Bohol, central southern portions ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion of Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion of Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental at eastern portion ng Misamis Occidental. Signal number 1 naman po sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan kasama yung Calamian, Cuyot, Cagayan Silio Islands, southern portion ng Masbate, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, rest of Leyte, rest of Cebu, rest of Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Kasama rin po sa signal number 1 ilang bahagi ng Mindanao, ang central portion ng Surigao del Sur, central portion of Agusan del Sur, northern central portions ng Bukidnon, Lanao del Norte, rest of Misamis Occidental, Lanao del Sur, eastern central portion ng Zamboanga del Norte, northern central portion ng Zamboanga del Sur at northeastern portion ng Zamboanga Sibugay. Asahan pa rin po hanggang bukas ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Kabisayaan at northern Mindanao dulot nga ng bagyong Basyang habang ito'y patungo po sa may area ng northern Palawan. Posible po na maglusaw ito by Sunday at maging isang low pressure area na lamang lalo't ito po ay inaasahan natin maapektuhan ng hanging amihan sa mga sunod na araw. At dahil po sa tuyo at malamig na hanging amihan ay maaaring humina po ang bagyo at maging isang LPA na lamang. So hindi na po ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo. Possible po bilang isang low pressure area na lamang. Samantala sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan dito sa Luzon, inaasahan pa rin ang epekto ng northeast monsoon na amihan kaya po posible pa rin ang mga pulo-pulo or mga isolated na light rains, lalo na dito sa may northern Luzon. Sa ibang bahagi ng southern Luzon, possible naman po yung mga localized thunderstorms, kabilang na rin po dyan ang Metro Manila. Sir? Yes, ma'am. Opo. Sir Obet, ang lagay ng ating panahon ngayong weekend, kumusta po ba? Ay makapaglaba ba tayo at makapagsampay? Opo, malaking lugar po ng Luzon ay makararanas ng mas maliwanag sa panahon this weekend. Bagamat ang magiging maulan pa rin po dito sa may Kabisayan at southern part of Luzon, lalong-lalo na sa may Mimaropa kung saan doon po patungo ang bagyo pagdating ng araw ng Sabado hanggang Linggo. Sa NCR, mukhang makapagbiyahe naman tayo ng maayos. Yes po, yan naman po yung inaasahan din po natin, lalo't wala namang magiging direktang epekto ang bagyo. Alright, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tumataas na ang tubig sa ilog, Cagayan de Oro dahil sa bagyong Basyang. Sa kuhang video ni Nathan Galieros, tumaas ang level ng tubig sa Cagayan de Oro River pasado alas 7 ng umaga, bunsod ng tuloy-tuloy na malakas na ulan, dulot ng tropical storm. Pinayuhan na ng CDR, RMD, Oro Rescue ang mga residente sa mabababang lugar at mga barangay na malapit sa ilog na manatiling alerto at sumunod sa mga opisyal na abiso. Sa ibang balita, formal nang nai-transmit ng Office of the Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang statement, sinabi ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil na naibigay na ito kahapon ng hapon na makumpleto ng kanyang tanggapan ng tinatawag na receipt and verification ng mga reklamo at mga endorsement. Ang unang verified impeachment complaint ay inihain ng miyembro ng Makabayan Coalition at inendorso ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
Gabriela Women's Party Representative Sarah Jane Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Luisco. Ang ikalawang impeachment complaint ay inendorso ni Mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Itinawa naman ng mga travel agencies sa panukala ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos na alisin na ang travel tax sa panayam sa ATM. Anong take mo sa Radio Patrol sa Istrenta? Sinabi ni Kem Aldrich Lim, Assistant Public Relations Officer ng Philippine Travel Agencies Association, na malaking tulong ang mga travel agents ang panukala ni Congressman Marcos na alisin ang travel tax. Makatutulong ito sa turismo na bansa at darami rin ang negosyo ng mga travel agency. Aniya, maliban sa monetary deduction, ang pag-aalis ng travel tax ay makatutulong upang maisaayos ang documentation para sa mga pasahero. Generally, we're very happy. This would really help outbound tourism for us. I mean, lower costs for tickets means more travelers, means more business for us. At yan, ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang umaga.